Hello guys, good evening. I know that's good afternoon dyan sa atin sa Pilipinas. Dito ay 1 o'clock ng umaga. Kalalabas ko lang ng trabaho. So naisipan kong magluto ng sweet potato Q. Subukan ko siyang lutuin kagaya ng banana cube ko, no? Pero ngayon ay sweet potato cube. So, mayroon na ako ditong nabalatan ko. Hihiwain ko na lang siya, no? Para pag yung aking sugar ay ready na, ilulumog ko na lang siya. Okay? Hinugasan ko muna siya bago ko siya tinanggalan ng balat. Para pagka nilagay ko siya sa mantika, ay hindi siya magtatatalsik dahil sa tubig, no? Kamusta kayo dyan, mga kababayan? Sana na lahat kayo ay nasa mabuti. Ako okay lang, kalalabas ko lang ng trabaho. So, ito, magluluto na naman ako ng aking merienda. So, ito, mainit na yung mantika ko. Ilalagay ko na yung aking brown sugar. Yan, tama siguro yan. Light brown sugar lang ang ginamit. So, ngayon, i-caramelize ko muna yung aking sugar bago ko ilagay yung aking kamote. Kung sa Bisaya, kamote. Dito sa Amerika ay sweet potato. Kalalabas ko lang ng trabaho, mga guys. Super busy kami ngayong gabi. Kaya late na ako nang umuwi. Normally, nag-u-off ako mga pinaka-late na 11. Ngayon, lumabas ako siguro mga alas 12 pasado. Ganito ang buhay sa Amerika, mga kababayan. Gusto ko lang malaman nyo na ang buhay dito, kagaya kong mahirap, ay nagtatrabaho ng tulo-tulo. Nakikita nyo ba yan? Nakikitang-kitang ano dyan sa camera. Ang gandang tingnan. Brown na brown yung aking sugar. Lalagyan ko sana siya ng sesame seeds. Hindi ko na malayan, wala na pala ako nun. Masarap sana siya ng may sesame seed. Sesame seed. Nang gumawa ako ng banana Q, konti lang yung sugar nilagay ko. Ngayon naman napadami. Ayan, no? O baka malaki yung kawali ko nung gumawa ako ng banana Q. Ito maliit lang. Ni merienda lang to, mga kababayan.
alauna ng umaga dito. Kasi alam nyo, yung gabi dito ay araw sa amin. Yung asawa ko, bukas pa yun uwi ng umaga. Alas 7 ng umaga. Nagkikita lang kami pag umaga. Kasi, ang pasok niya, 10 o'clock ng gabi. Ako naman ay alas 3:30 ang pasok ng hapon. Tapos pag umuwi ako, wala na siya dito sa bahay. Pumasok na rin siya ng trabaho. Itong nabili kong maliit na stove, parang mayroon siyang automatic adjustment na pag mainit na, nag-turn down siya. Hindi katulad doon sa stove talaga pagka high heat. Ito, pagka uminit na ng sobra, lumalamig siya. Hindi naman lumalamig, yung parang bumababa yung heat. Narinig nyo yun? Para siyang nagkiklik. Pagka uminit na naman nagkiklik. Ayan. Pero masarap talaga yung luto natin. Yung, kasi laki akong Bisaya eh. Laki ako ng Capiz. No? Tsaka nung lumalaki ako noon, eh, syempre mahirap lang kami. Yung mga ginagamit namin magluto ng kahoy, ganon, yung talagang apoy, direct talaga na apoy. Pero alam nyo, parang iba talaga ang lasa ng niluto sa kahoy o kaya sa baga. Alam nyo yun? Tsaka iba yung pagkain natin sa Pilipinas, kagaya ng pagpapalaki ng mga manok, yung organic, no? At ang sarap-sarap nun. Maalala ko asin at paminta lang ang ilalagay mo, okay na. Dito, dami mo nang nilalagay. Parang wala pa rin lasa yung manok. Taka super laki ng mga manok dito, nakakatakot. Nakatakot kainin. Super laki talaga. Yung mga hita, Diyos ko po, parang buong manok na. Grabe. So, ilalagay ko na yung aking kamote dyan para habang nagka-caramelize yung aking sugar, ay maluto yung aking kamote. Yan. Yan. Isang malaking kamote lang ito, mga guys. Kasi ako lang naman ang kakain, kaya hindi ko nalulutuin yung isa. Masyado yatang marami. Nalala ko nung bata pa ko. Kasi yung mama ko, tsaka yung papa ko, taga Masbate sila. Ay, nung pag pumupunta kami doon ang daming mga kamote doon. Talagang pumupunta kami kung saan yung kamutihan. Ang sarap kaya manguha ng kamote. Makikita mo talagang lumiliki na sa lupa pagka super dami ng
laman niya. Alam nyo, dapat hindi na kumakain ito eh. Kanina sa trabaho, nakadalawang slice ako ng cake. May isang yellow cake, tapos mayroon pang chocolate cake. Sabi ko, grabe. Kung saan yung bawal, yun ang masarap. Kasi diabetic nga ako, di ba? Yun lang naman ang available makain doon. Kasi yung mga ayaw nang iuwi ng mga customer namin binibigay sa amin. Kaya yun, todo kain. Ang sasarap pa naman. Sweet potato Q. Bakit ko siya tinawag na Q? Mamaya, itutusukin ko siya sa barbecue stick. Kahit hindi na. Kasi sa akin lang naman ito eh. Pero papakita ko pa rin para yung mga kaibigan kong mga kano dito baka gusto nilang magluto, kaya alam mo na. Ang bango-bango guys. Alam niyo yun, yung brown sugar pag na-caramelize na. Ang bango-bango. Ito rin yung sweet potato na ginagawa nilang yam dito. Masarap siyang ginagawang yam. Narinig itong aking mini stove. Ang tawag niya, Toastmaster eh. Mayroon siyang sariling thermostat na pagka super init bumababa yung heat. Tapos pag lumamig naman, tumataas naman yung heat. Kaya lang super liit. Nakakatakot oh. Para ba yung aking kawali tumaob? Grabe ka. Init ng mantika. Kaya dahan-dahan lang ng paghalo. Kasi mga guys,
Ang liit lang kasi ng aking kitchen. No? Tsaka yung stove ko, ayun, nakadikit sa wall. So, pag nagluluto ako, talagang pag nagbibideo ako, ay yung either yung pagkain lang makikita nyo, o kalahati ako at kalahati ng pagkain na makikita nyo na ginagawa ko. Ano, kasi ako lang naman mag-isa nagbibideo. Binibideo ko lang sarili ko. Kaya wala namang ibang mag-video sa akin. Kaya ako lang. Mga guys, talaga siguro opinion ko lang na ganyan kadami ang mantika para maluto talaga yung kamote. Ayan, kulong-kulo na siya, init na. Kita nyo kumukulo. Yan. Kulong-kulo na. So, yung brown sugar ko naka-coat na sa aking sweet potato. Coat na siya. Kasi ayun, talagang naluto na yung sugar. Nag-milk na siya. Tsaka yung brown sugar ko, light brown lang siya. Pero matamis pa rin. Sugar pa rin. Ang bango, guys. Super bango. So, ganito yung ang buhay ko dito sa Amerika, mga guys. Pag nag-off ako ng ng ganitong oras, minsan natutulog ako alas 5 ng umaga. Kasi yung pasok ko the next day, alas 3 pa ng hapon. So, matutulog ako niyan minsan alas 5, alas 6. Tapos gigising ako ng mga maybe like 11:30 o kaya 12 para makakain at makamuni-muni bago mag-ready ng work na naman. Kaya, iyan lang yung buhay dito. Matagal na ako dito 1989 pa. Kaya, sanay na rin ako. Tsaka mas gusto ko yung trabaho ko ng ganyan kasi hindi ako nagigising ng maaga. Except yung Sunday. Sunday kasi brunch kami. Gumigising ako ng mga alas 6 ng umaga. Kasi yung pasok ko alas 9. Kaya, sa kapag umaga pa naman mabagal ako kumilos. Alam mo yon, yung parang walking sleep. Ang tagal kong gumising. Yan mga guys. Naluluto na yung aking sweet potato cube. So dito sa Amerika, sweet potato siya. Sa atin, kamote Q, di ba? Comment below if I say it wrong. So, ang tawag ko sa kanya dito, kasi nandito ako sa US, sweet potato Q. Ang cute, di ba?
Shout out dyan sa mga pamilya and friends ko. Sa aking sister, Gina Alano, Marilyn Ortincia. Shout out. Sa lahat ng mga sister and brothers, my mother. Shout out sa inyo dyan. Malapit na. Caramelize na yung aking sugar. Ang ganda ng tingnan. Saka ang bango, grabe. Ang bango-bango. Yan guys, coming along. Smells so good. Malapit na siyang maluto. Pagod ako, mga kaibigan. Pag ikay ay nagtrabaho dito, pag uwi mo, trabaho pa rin. Kasi, walang magluluto sa'yo, ikaw. Ikaw magluluto. Gusto mong kumain ng banana Q? Magluto ka ng banana Q. Gusto mong magluto ng ganito? Ikaw rin ang magluluto. Lahat ikaw. Kaya, so guys, ayaw mo naman siyang lutong-luto, no? Kasi hindi mo na siya maano sa stick. Hindi mo siya mailalagay sa stick. Barbecue stick. Kasi ganito siya eh. Lahat tayo naman sa Pilipinas marunong nito gumawa. I mean, you know, not everybody.
lang siya. Luto na siya. Kasi ayaw mo siyang ma-overcook, di ba? OMG. Buti hindi ako napasok nun ha. Smell like yam. So, ilagay natin yung mantika dito. Para lumamig. Tikman na natin guys kung anong lasa. Alam ko matamis. So, look. See? Sweet potato Q. Kain guys. Kain tayo. Tikiman time. Yum. Ang sarap niya guys. Hindi siya masyadong matamis. Katamtaman lang. Kain tayo. Sarap. Hot. So good. Well guys, hanggang dito na lang yung aking video. If you like my content today, please give me a thumbs up. If you haven't subscribed to my channel, please do. And I really appreciate it. And I see you next video. Yeah, have a blessed night or morning, everybody. Bye-bye.